Samantala, sa kabilang bahagi ng isla, nakikipaglaban ang mga pirata sa mga residente ng isla. Ang mga pirata ay nananalo laban sa mga manlalaro dahil sa kanilang maraming bilang. Sinipa ng isang pirata ang isang manlalaro ng buong lakas, pagkatapos ay naghahanda siyang patayin ng manlalaro dahil ang system ay nagbibigay ng higit pang mga reward para sa pagpatay ng mga manlalaro na tao sa halip na mga halimaw. Ngunit sa ilang sandali ay huminto siya pagkatapos marinig ang isang anunsyo ng system na nagsasabing ang Territory A ay nakuha ng Korean team, at bibigyan sila ng mga buff. Isang kabuoang 8 matataas na buff ang ibibigay sa mga Koreanong manlalaro sa buong isla. Hinawakan ng Korean player na malapit na sanang mamatay ang kamay ng pirata, siya ay nag-uumapo sa bigay na buff, at sinubukan ng pirata na magmakaawa sa kanya para sa kanyang buhay. Dinaig ng mga Koreanong manlalaro ang mga manlalarong Tsino, at tila hindi sila mapipigilan. Samantala, sa kabilang panig ng isla, sa wakas ay nakuha na ni Songwoo ang kontrol sa lahat ng 3 territory ng isla. Sinabi ni Songwoo na ang mga buff na ito ay sobra-sobra, overpowered para sa isang minigame, at hindi niya maintindihan kung bakit sila tumakas mula sa mainland habang mayroon silang napakalakas na item. Ang isang abiso ay nag-pop up, na nagpapalam sa kanila na ang minigame ay magtatapos sa loob ng 8 oras. Sinabi ni Songwoo na ang 8 oras ay higit pa sa sapat upang tapusin ang mga bagay dito. Pagkahapon, karamihan sa mga pirata sa isla ay napatay at nahuli ng mga Koreanong manlalaro. Ang mga manlalarong Koreano ay mukhang motivated dahil sila ay nagdulot ng matinding pagkatalo sa mga piratang Tsino. Ang isa sa mga piratang Tsino ay nag-anunsyo sa isang mikropono na ang lahat ay tapos na, maliban sa iilan na tumakbo patungo sa mga barko. Ang kanilang buong armada ay nalipol. Iniisip ni Songwoo na pagkatapos panoorin ang stream na ito, medyo magdadalawang isip ang mga manlalarong Chinese bago makipag-usap sa mga Koreano. Ngunit ang chat ay puno ng mga papuri sa emperador mula sa Chinese first server, na napapabalitang may control sa mahigit 400 units sa isang labanan, at karamihan sa mga tao ay nagsasabi na si Songwoo ay medyo katulad ng kanilang emperador. Curious si Songwoo na malaman kung sino ang emperador na ito, kaya tinanong niya ang announcer tungkol dito. Ipinaalam sa kanya ng announcer na siya ang nanalo sa first server, na nakabase sa Shaanxi at Beijing, at idineklara ang kanyang sarili bilang isang emperador. Tinanong niya ang announcer kung bakit sinasabi ng mga tao na siya ay tulad ng emperador, at ipinaalam sa kanya ng announcer na kaya ng emperador na magpatawag ng ilang unit tulad niya. Iniisip ni Songwoo na karamihan sa mga 5-star class ay dalubhasa sa pagmamanage ng grupo. Ginawa ito noon ng Vampire Lord sa pamamagitan ng pag-infect sa mga manlalaro, at ginawa ito ng Prosecutor sa pamamagitan ng pagte-training sa ibang mga manlalaro. At ang Lord General of Heaven ay gumagamit ng brainwashing para kontrolin ang mga manlalaro, ngunit medyo naiiba si Songwoo sa kanila habang siya ay nagsusuman ng mga bangkay sa halip na mga manlalaro, at tinatawag pa rin siya ng mga tao na katulad ng emperador. Si Songwoo ay nagtanong tungkol sa klas ng emperador, at ang announcer ay walang ideya tungkol dito. Lumalabas na ang pinakamalakas na manlalaro sa China ay ginagawa ang kanilang makakaya upang itago ang kanilang mga kapangyarihan, habang si Songwoo ay napilitang ihayag ang lahat sa mga livestream dito. Kasabay nito, nagsimulang sumigaw si Hanho sa tuwa nang makita niya ang isang item sa katawan ng Lord General of Earth. Ang item na ito ay lumalabas na isang heroic rank 3rd stage ng Dwarven Made Hand Cannon. Maaari itong mag-reload ng mga bala sa pamamagitan lamang ng paggamit ng 10 mana dito. Dahil may 2 hand cannon, binigay ni Hanho ang isa kay Righty, at ang mga mata ni Righty ay nagsimulang nagiging cute. Inihagis ni Hanho ang isa pang handmade na cannon kay Songwoo dahil hindi siya magaling sa paggamit ng mana, at si Jisuyon ay isang swordsman, kaya medyo walang silbi para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay sinimulan ni Hanho at Righty ang pagligpit sa bangkay para sa ilang mga kapaki-pakinabang na bagay. Pinuhay ni Songwoo si Jishan upang tingnan kung makikita niya ang kanyang mga memory fragment. Sa kabutihang palad, nakatanggap siya ng isang mensahe na maaari niyang suriin ang kanyang memory fragment, at siya ay na-teleport sa kanyang memory space na may isang maliwanag na flash ng liwanag. Noong nakaraan, ang main fleet ng mga pirata ay naglalayag sa karagatan. Si Jishan, kasama ang kanyang mga top officer, ay nagpupulong sa loob ng isang silid.
Sinabi ni Hue na kamakailan lang ay natagpuan ng isang estatwa ng isang anghel, at bago ito, may nakitang estatwa ng demonyo sa server 1. Masyadong nasasabik si Kwan pagkatapos marinig ito, at sinimulan silang polanan ng mga tanong tulad ng kung sa wakas ay nakakuha na sila ng pahiwatig tungkol sa isang absolute race. Tinanong pa niya sila tungkol sa mga epekto at kakayahan ng mga rebeltong ito. Ngayon lang naalala ni Songwoo na ang mga anghel at demonyo ay bahagi ng mga update sa hinaharap. Ipinaalam sa kanila ni Jishan na ang kanilang Lord General of Heaven ay nakipag-ugnayan sa rebulto, at binigyan siya nito ng quest. Pero hindi niya nabanggit kay Jishan ang mga detalye. Sinabi ni Kwan na siya ang utak ng rebelyon na ito, kaya dapat may alam siya, at si Songwoo ay interesado rin na malaman ang higit pang mga detalye tungkol dito. Ipinaalam sa kanila ni Jishan na sinabi ng Lord General of Heaven na ipapaliwanag niya ito ng detalyado pagkatapos nilang masakop ang Seoul, at dapat muna silang tumuon sa kanilang misyon. Ipinaalam sa kanila ni Jishan na pagkatapos makuha ang Ganghwa Island sa pamamagitan ng minigame, ang pangkat ni Hue ay papasok sa Seoul at gagamitin ang scroll na ito. Lahat sila ay nabigla pagkatapos marinig ito dahil ang item na ito ay ang kasumpa-sumpa na Demon's Door. Sinabi ni Jishan na tama sila, at kung gagamitin nila ang item na ito, mananatiling bukas ang Demon's Door sa loob ng 24 na oras, at lahat ng uri ng halimaw ay lalabas dito. Bagamat mawawala ang mga halimaw pagkalipas ng 24 na oras, sapat na ang oras para sirain ang buong rehiyon, at kung popularin sila, maaaring pa silang makapasok sa Seoul nang hindi nagkakaroon ng kahit isang casualty. Ito ay karaniwang isang item para sa pagbubukas ng isang nakatagong dungeon, ngunit dahil ang difficulty nito ay masyadong mataas, gagamitin nila ang legendary scroll na ito sa kanilang diskarte. Sinabi ni Kwan na tila isang pag-aaksaya na gamitin ang parehong minigame at Demon's Door sa Korean server, pero sinabi sa kanya ni Jishan na ang pagpaplano ng ganito ay walang saysay hanggat kaya nilang kontrolin ang Korea, kaya nilang sakupin ang lahat ng mga bagay sa kanilang puso, at sigurado siyang iyon ang iniisip ngayon ng kanilang Lord General of Heaven. Sa sinabi nito, natapos ang flashback, at na-teleport si Songwoo pabalik sa totoong mundo na may makislap na flash ng liwanag. Iniisip ni Songwoo na lahat ng iba pang memory fragment na natingnan niya hanggang ngayon ay nagpakita sa kanya ng mga paraan upang malutas ang iba't ibang problema, at hindi niya alam kung ano ang punto ng memory fragment na ito. Ang tanging magagawa niya ngayon ay hanapin ang scroll, at maaaring nasa isa sa kanilang mga lalagyan. Ang Griffin Rider ay bumalik kina Songwoo pagkatapos ng reconnaissance. Ipinaalam niya kay Songwoo na ang mga pirata ay pabalik na sa China ngayon, at marami pa ring pirata ang natitira sa deck ng kanilang main fleet. Iniisip ni Songwoo na may ilang oras pa bago matapos ang minigame, at hindi pa makakaalis sa baybayin ang mga barko ng mga pirata. Ipinaalam pa sa kanya ng Griffin Rider na palaging may ilang mage na naka-standby sa deck, pinapanatili ang mga barrier, at iniisip nilang umalis kaagad pagkatapos ng minigame. Ang mga mages ay naglagay ng malaking barrier sa paligid ng kanilang mga barko, at mahirap para sa mga skeleton na makalusot dahil ito ay nasa tubig. Pagkaraan ng ilang oras, naalala ni Songwoo na nakakuha siya at pinapangalagaan ang isang kapaki-pakinabang na card na maaaring magamit sa sitwasyong ito. Pagkaraan ng ilang oras, malalim na ang gabi, at ang mga salamangkero ay nasa deck pa rin ng barko. Sinabi ng isa sa mga pirata na ito ay masyadong tahimik, at nais ng isa pang pirata na huwag silang magpabaya dahil sasalakayin sila ng kanilang mga kaaway pagkatapos ng minigame. Makakatakas sila sa malaimpyernong Korean Peninsula na ito hanggat kaya nila itong tiisin. Nakita nila si Songwoo at ang kanyang mga skeleton bird na aatake patungo sa kanila mula sa malayo. Sa pagkakataong ito, naruroon din si Hanho at ang Griffin Rider sa labanang ito. Ang mga pirata sa deck ay nagsimulang tumakbo upang kunin ang mga mana potion para sa kanilang mga mages upang mapanatili nilang buo ang kanilang malaking barrier. Sinabi ng kapitan ng mga pirata na ang mga undead na skeleton at ang pagsabog ng bangkay ay hindi makakaapekto sa kanila sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Griffin Rider na susubukan nilang pigilan ito hanggat kaya nila, at ang pagsira sa barrier ay mag-aaksaya sa kanila ng maraming mana. Sinabi sa kanya ni Songwoo na imposibleng makalusot sa barko mula sa itaas, kaya kailangan niyang malaman kung naglagay sila ng mga barrier sa ilalim ng tubig.
Napansin ng mga pirata na may paparating sa kanila mula sa ilalim ng tubig. Pagkalapit sa barko, tumalon ang mga isda sa kanila. Lahat ng skeleton fish ay may mga orc skeleton sa kanilang mga bibig, na para silang mga sirena. Pagkalapag sa barko, sinimulan nilang ihagis ito laban sa mga pirata. Bigla na lang, isang malaking tilamsik ng tubig ang lumitaw sa likod ng mga orc. Si Songwo ay mukhang medyo na-excite dahil siya ay nakahuli ng isang bagong uri ng halimaw bago pumunta dito. Inutusan ni Songwo ang halimaw na lumabas, at ito ay isang malaking ahas sa dagat, na medyo bihira lang makita. Ang sea serpent ay isang halimaw sa ilalim ng dagat na hindi bababa sa 10 metro ang haba. Inabot lamang ng 1 oras upang mahuli ang sea serpent na ito, at ito ay isang batang sea serpent. In the first place, halos hindi ito mapatay ni Songwo habang patuloy na binubuhay niya ang kanyang mga skeleton sa buong laban. Ang barrier ng pirata ay nagsimulang kumukurap habang ito ay nawawalan ng kapangyarihan sa paglipas ng oras. Ang mga pirata ay nag-iisip na ang mga orc na ito ay mga mahihina, at kaya nilang mapuksa ang mga ito ng ilang sandali, ngunit may isa pang figure ang lumitaw sa kanilang deck. Ang figure na ito ay si Jisoo Yun, na kilala bilang Red Devil ng mga Chinese pirates. Si Jisoo, nang hindi nag-aksaya ng oras, ay nagsimulang atakihin ang mga pirata. Sinabi ng Griffin writer na halos tapos na ang laro para sa mga pirata, at sinabihan siya ni Songwo na bumaba. Matapos talunin ng mga pirata mula sa barko, ang mga Koreanong manlalaro ay tumungo dito. Sinimulan nilang suriin at ilabas ang lahat ng mga nakaimbak na naglalaman ng magagandang item dahil iniisip ng mga pirata na gumawa ng base sa Korea, nagdala sila ng maraming magagandang item. Lumabas si Hanho na may dalang maraming extra big charger, at ipinakita niya ito sa lahat. Ang charger na ito ay medyo bihira, at kaya nitong magbigay ng power o mag-recharge ng mga baterya. Ipinaalam ni Hanho kay Songwo na ang mga charger na ito ay nakasalansan sa tabi ng silid ng makina, at mukhang pinalakas nila ang malaking barkong ito gamit ang mga charger na ito. Ipinaalam niya kay Songwo na dapat silang pumunta sa kwarto ng kapitan dahil mas maraming kayamanan ang maaaring itago doon. Matapos makapasok sa kwarto ng kapitan, nakakita sila ng naka-lock safe. Pinuksan ni Songwo ang safe gamit ang kanyang buff na lakas, na mayroong 3 puntos na nakuha niya habang aktibo pa rin ang minigame. Sa loob ng safe, nakita niya ang item na dati niyang nakita sa memory fragment. Ito ay isang special rank magic scroll na tinatawag na Devil's Door. Kaya nitong magbukas ng pinto ng demonyo sa loob ng 24 na oras. Sa madaling salita, lumilikha ito ng landas patungo sa Devil's Lair. Ang mga manlalaro ay maaaring makakuha ng napakabihirang mga item sa pamamagitan ng paggalugad sa pugad ng demonyo, ngunit hindi inirekomenda na magmadali sa loob dahil ang landas na ito ay papunta sa magkabilang direksyon, at ang mga bagay sa loob ay maaaring lumabas. Ang inirekomendang level para sa item na ito ay level 35. Iniisip ni Songwo na ang inirekomendang level na ito ay masyadong mataas, kaya hindi nagamit mismo ng mga pirata na pinaplano sanang ilabas ito sa Korean server. Iniisip ni Songwo na kung napakataas ang level ng difficulty nito, dapat na maganda rin ang mga gantimpala. Ngunit natatandaan din niya kung paano siya halos hindi nakaligtas sa kanyang huling secret dungeon, at nasa level 18 pa rin siya. Itatago ito ni Songwo dahil imposibleng magamit ito. May nakita pa si Jisoo Yun sa loob ng safe. Nakakita siya ng isang bank type na special item na tinatawag na Oath Safe. Ito ay isang item na nagbibigay daan sa isang bahagi ng gintong kinita ng mga kinontratang manlalaro na automatikong madeposito. Maaaring magrehistro ng kontrata ang mga manlalaro sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang palad sa ibabaw ng safe. Ang may-ari ng safe ay maaaring magtakda ng collection rate, at ang gintong kinikita ng contractor ay automatikong idedeposito sa safe ayon sa kaukulang porsyento. Ang kasalukuyang rate ng koleksyon nito ay 80, at ang bilang ng mga kontrata ay 56, at ang balanse ng ginto ay higit sa 13 milyon. Iniisip ni Songwo na isa itong mahalagang item para pamahalaan ng isang grupo. Maaari nila itong i-rent o ibenta sa kanilang mga kaalyado na may tamang presyo. Kasabay nito, nakatanggap sila ng abiso na ang minigame na Rest ay natapos na sa tagumpay ng Core Ins, at ngayon ay ibibigay ang mga reward sa lahat ng manlalaro.
Ang mga manlalaro ay nagsimulang makatanggap ng kanilang mga gantimpala, na ang system ngayon ay medyo mapagbigay. Si Songwoo ay nakakuha ng kabuuang 1.5 milyong ginto bilang gantimpala para sa minigame. Ang kanyang level ay tumaas ng level 19, at ang kanyang mga estatistika ay tumaas sa isang exponential rate. Pumili si Songwoo ng random skill card bilang kanyang level up reward. Si Songwoo ay nakakuha ng basic crafting deadly poisonous cloud skill. Nangangailangan ito ng 30 mana at lumilikha ng ulap na naglalaman ng nakamamatay na lason, na nagwiwisik ng nakakalason na ulan sa lugar sa loob ng 10 minuto. 1 oras ang cooldown nito. Si Songwoo ay napaisip na nakakuha siya ng magandang area skill na hindi nakakaapekto sa kanyang summon ability. Ang mga tangang pirata ay napatunayang isang treasure trove lang sila. Kinabukasan, lahat ay lumipat sa kanilang pansamantalang base. Sinabi sa kanila ni Hanho na oras na para sa pinakamalakas na rogue na magbasa ng mga komento, na nagbubuod ng mga balita ngayon. Si Songwoo at Ji Soyeon ay nagpapakita ng mga peking reaksyon ng pananabik, at sinabi ni Hanho sa kanila na ang kanilang mga reaksyon ay hindi maganda. Ang unang balita ay ang Metro Union ay nakakaakit ng maraming atensyon. Nang marinig ang balita ng pagkakatatag ng isang union, sunod-sunod na nagtitipon sa Yongdongpo ang mga grupo ng mga survivors mula sa paligid ng metropolitan area. Ang panig ng Liberation Guild ay sadyang nagpapakalat ng balita. Inaasahan na lalago ang union sa hinaharap. Napaisip si Songwoo na ang mga manlalaro na nakasurvive hanggang ngayon ay mas makapangyarihan na, at kaya nilang protektahan ang kanilang sarili. Ang kahalagahan nito kung paano mapapamahalaan ng union ang mga survivors na ito. Sinabi sa kanila ni Hanho na ang pangalawang balita ay tungkol sa lihim na sulat ni Spearman Kyungso. Ayon sa kanya, ang karaniwang level ng mga tao sa bayan ni Songwoo ay tumaas sa level 8. At ipinagmamalaki niya rin na siya ay nasa level 11 na din. Samantala, si Hanho, na nasa gitna ng lahat ng aksyon na ito, ay nagsusumikap at nasa level 14 pa rin. Hindi iniisip ni na Songwoo at Ji Soyeon na siya ay gumagawa ng labis na pagsusumikap, at ipinaalala ni Hanho sa kanila na nanalo sila nitong recent game dahil sa utak niya. Iniisip ni Hanho ang kanyang sarili bilang isang huwaran para sa lahat ng mga 1-star na manlalaro, at kamakailan ay natutunan niya ang isang bagong shadow skill. Pagkatapos ay lumipat si Hanho sa susunod na malaking balita, na nagsasabi na ang Necromancer ay umabot na sa level 19, na ginawang magtay sila sa number 1 rank ni Han Kang-sok. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Hanho na siya ay nagbibiro, dahil si Han Kang-sok ay nag-level up na sa level 20 na 1 oras ang nakalipas. Mapanuksong sinabihan ni Hanho si Songwoo na magsikap pa dahil pinapabayaan niya ang lahat, at si Songwoo ay naghahanda para komprontahin siya dahil sa galit. Nagtataka si Ji Soyeon dahil nakikipaglaban si Songwoo sa maraming halimaw ng sabay-sabay dahil sa kanyang mga skeleton, na inilantad niya sa maraming saksi. Ngunit paano sa mundong ito nagagawang maging number 1 ni Han Kang-sok sa ranking, nang walang sinumang tao ang nakakakita sa kanya at paano siya nag-level sa lahat ng oras ng napakabilis. Naisip ni Songwoo na baka mas nangangaso si Han Kang-sok kaysa sa kanya at marahil ay pinupuntirya lang niya ang mga lugar na maraming halimaw at may mataas na level na boss. Kasabay nito, napansin ni Hanho ang isang bagong espada sa baywang ni Ji Soyeon. Ipinaalam sa kanila ni Jisoo na nakuha niya ang espadang ito pagkatapos niyang tapusin ang pinakamalakas na fighter ng mga pirata. Ito ay isang heroic ranked sword na tinatawag na Genome Sword, na may kakayahang hiwain ang mahika. Ang espadang ito ay nilikha gamit ang isang pambihirang mahiwagang medalya na tinatawag na Genome, at ito ay lubhang matibay. Sinabi ni Hanho na mayroon na siyang 3 espada, maaari niyang ibigay ang isa kay Righty, ngunit si Jisoo ay hindi nagpapakita ng mga senyales ng pagbibigay ng kanyang mga espada. Pagkaraan ng ilang oras, medyo mapayapa ang buong Ganghwa Island, at may mga gwardya na nakatalaga sa labas ng main building. Bigla na lang silang nakakita ng helicopter na papunta sa kinalalagyan nila. Dumating si Songwoo at ang kanyang team sa landing site, lumabas si Min Hem-song kasama ang ilang crusaders at binabati si Songwoo at ang kanyang team para sa kanilang kamangha-manghang tagumpay laban sa mga pirata. Nagpasalamat si Songwoo sa kanyang papuri at tinanong kung may dahilan ang kanyang biglaang pagbisita. Ipinaalam sa kanya ni Min Hem-song na may nangyaring hindi inaasahan. Lumabas na ang rank number 1, si Han Kang-sok.
Tinanong siya ni Song-woo sa salitang lumabas, ang ibig mong sabihin ay pumunta si Han Kang-sok sa iyong dongpo, at sumagot si Min Hem-song na oo. Ipinaalam pa niya kay Song-woo na isang bagay ang hiniling ni Han Kang-sok sa kanila. Gusto daw niyang makilala ang second-rank necromancer. Sinabi pa niya na si Song-woo ay isang mahalagang tao sa kapalaran ng Korea. Maaari siyang maging number 1 ngunit siya ay masyadong maalalahanin pa. Sinabi niya na wala siyang dapat kausapin sa mga Crusaders, at hindi siya magsasabi ng kahit ano hanggang sa dumating ang necromancer. Sinabi ni Song-woo kay Min Hem-song na ipaalam kay Han Kang-sok na maghintay pa. Kailangang dumaan ni Song-woo sa blacksmith shop dahil wala siyang sapat na oras dati para palakasin ang kanyang mga item. Sinabi ni Min Hem-song na ito ay isang kahilingan mula sa number 1 rank at maaari itong magdulot ng ilang komplikasyon sa hinaharap. Sinabi ni Song-woo na kahit siya ang numero 1, hindi ibig sabihin na dapat nilang gawin ang lahat ng sinasabi niya. Ang union ay naitatag na, kaya kailangan nila ng isang uri ng focal point. Nagsimulang umalis si Song-woo pagkatapos magbigay ng mensahe na maghintay si Han Kang-sok. Iniisip ni Min Hem-song na ito ay magiging staring contest sa pagitan ng dalawang rankers, at para siyang hipon na naipit sa isang whale fight. Pagkaraan ng ilang oras, si Min Hwa-song ay tinitingnan ang mga bagay-bagay sa kanilang punong tanggapan, isang messenger ang tumatakbo at ipinaalam sa kanya na si Min Hem-song ay nakipag-ugnayan na sa kanila. Nag-forward siya ng mensahe mula sa necromancer, na nagsabi sa kanila na maghintay dahil may iba pa siyang aasikasuhin. Ipinadala siya ni Min Hwa-song sa misyon na ito dahil naiinis siya na nakikita siyang naglalaro, ngunit hindi niya magawa ang ganitong simpleng gawain. Sinabihan siya ng messenger na mag-relax dahil mabait si Min Hem-song, at kahit papaano ay makokombansi niya ang The Necromancer. Naalerto sila pagkatapos marinig ang boses ng prosecutor na nagsasabi sa kanila na wala silang ibang pagpipilian kundi maghintay. Lalong nabalisa ang prosecutor dahil si Han Kang-sok ay isang taong laging nasa itaas niya bago pa man siya nahigitan ni Song-woo. Ito rin ang taong gusto niyang makilala minsan, ngunit sa ngayon ay hindi na niya ito makilala dahil patuloy siyang nakakatanggap ng notification ng isang hindi kilalang enerhiya na sumasalakay sa lugar. Ang hindi kilalang enerhiya na ito ay inilalabas ni Han Kang-sok, na matyagang naghihintay sa pagdating ng The Necromancer.